Iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat suriin munang mabuti ang mga pangalang idinadawit sa maanumalyang flood control projects dahil sa pamumulitika. Inaasahang iaanunsyo bukas o sa Huwebes ang komposisyon ng Independent Commission. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Matapos puntiryahin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga palpak, guni-guni at maanumalyang flood control project, lumulutang na ang mga pangalang sangkot umano sa mga sablay at kinurakot na proyekto kontra baha. Pero sabi ng presidente, hindi maituturing na revelasyon ang mga ibinunyag na pangalan na dawit umano sa katiwalian. Giit ni Pangulong Marcos, kailangan munang suriing mabuti ang mga kinakaladkad na pangalan na baka pinupolitika lamang. Kabilang sa binanggit ng government contractor na si Curly Descaya, ang ilang kawani ng Department of Public Works and Highways at mga kongresista, kabilang si House Speaker Martin Romualdez na una ng pinalaga ng alegasyon. Alam mo, kaming lahat suffer from that, sasabihin, utos ni Presidente, utos ni Secretary, utos ni ganto. Tapos, hindi naman totoo. Kaya, we'll have to look. People have to be more careful. At wag silang masyadong gullible. Name dropping is not a crime. But what is a crime is that you use the name of somebody else para magnakaw. Bukas o sa Huwebes, nakatakdang i-anunsyo ni Pangulong Marcos ang komposisyon ng Independent Commission na siyang mangunguna sa imbestigasyon ng maanumalyang flood control project. Wala raw politikong ilalagay ang presidente para matiyak na mananatili itong independyente. Ihahayag din ang mga kapangyarihang saklaw ng komisyon na sinasabing bibigyan ng subpoena powers. Kapangyarihan ito na magpatawag ng isang tao o institusyon para makakalap ng ebidensya sa kaso. Ang target, ipasa sa Department of Justice ang resulta ng investigasyon at sampahan ng kaso ang mga nagpakasasa sa pondong nakalaan sa mga proyekto kontra baha. So this has been going for 21 years. And that is why it's so deeply seated within the system. And that's why it's going to be a very, kailangan masalimuot at detalyado ang ating magiging investigasyon at para matignan. And yan ang magiging trabaho ngayon ng ating Independent Commission. Bubuwagin natin yung sistema. It cannot be allowed. Nanindigan si Pangulong Marcos na lilimasin ang hirit na pondo para sa mga lokal na flood control project para sa susunod na taon. Ayon sa presidente, may bilyong-bilyong budget pa ngayong 2025 para sa mga naturang proyekto. Ito muna ang gagamitin at pagkakasyahin para sa susunod na taon. At ang perang dapat sana ay sa 2026 flood control projects. Giit ni Pangulong Marcos, yung locally funded, kung tawagin, na project that amounts to about 225 billion, we will reappropriate it to education, to health, to other departments that are also always that are in need of this funding. Bukod sa mga flood control project, iimbestigahan din ang iba pang sumbong sa Pangulo tulad ng mga sira-sirang kalsada. Sa nalalapit na karawan ni Pangulong Marcos sa darating na September 13, hiling ng presidente maging maayos ang buhay ng bawat Pilipino. Maituloy ang mga proyektong magpapagaan sa hirap na pinapasa ng ating mga kababayan. Higit sa lahat, wala nang magugutom na mga Pilipino. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.